Bumababa ng hagdan si Juliana. Nahuli siya ng baba dahil sa may iba pang ginawa sa loob ng kwarto nilang magkapatid. No, the real reason is ayaw niyang makita ang pagmumukha ng lalaki na iyon. Naaalibadbaran siya, at inis na inis sa binata. Dahan-dahan siyang bumababa, at pinakikiramdaman kung nasa dining pa din sila kumakain. Ayaw niyang mag-cross ang landas nila, kaya nagpahuli na siya kumain. Busog pa naman siya sa kinain niya kanina sa kantin ng university. Juliana, bakit ang tagal mo? Kanina pa kami naghihintay sa iyo sa hapag, bungad na tanong ni Alicia na ikinagulat ni Juliana. Nanlaki ang mga mata, na hindi pa pala sila nagsisimulang kumain. Halika na anak, di ba turo ko na masamang pinaghihintay ang grasya, Aya, at sabi pa ni Alicia. Sorry po mama, nahihiyang sagot ni Juliana sa ina. Hila-hila siya ng kanyang mama papunta sa dining area. Yumuko na lang siya, para hindi niya makita ang lalaking nakasagutan niya kanina. Maupo na kayo, aya ni Juan Miguel sa mag-ina, nang makalapit sila sa mesa. At naupo ang mag-ina. Tumingin lang saglit si Juliana sa matanda, at saka yumuko ulit. Gustong bumunghalit ng tawa si Joshua sa nakikitang ginagawa ng dalaga. Gusto sana niya itong inisin ulit, pero nasa harapan sila ng kanyang lolo. Joshua, sila pala ang pamilya ng kaibigan kong si Jose. Si Alicia, pakilala sa ina na tumango ng ulo. Jane, nakangiti itong tumingin kay Joshua. At si Juliana, kilala mo na siya dahil nagkita na kayo kanina, dagdag pang sabi ni Juan Miguel. Hindi naman tumingin ang dalaga sa lalaki. Siya si Joshua Simpson, apo ko kay Lucas, pakilala din ito sa apo. Ikinagagalak ka po naming makilala, sabi ni Jane na parang nahihiya sa binata. Nakabaling sa iba si Juliana, at hindi pinapansin ang apo ni Lolo Juan. Same here, wala sa loob na sabi din ni Joshua. Nang matapos ang hapunan, ay pumunta na ang maglolo sa library, para makapag-usap ng masinsinan. Hindi pa sinasabi ni Juan Miguel sa apo ang totoong pakay niya, kung bakit niya ipinatawag ito. Nakaupo na si Joshua sa mahabang sopa sa loob ng library, habang ang lolo nitong si Juan Miguel, ay nakatayo malapit sa mga libro. Mula doon ay kinuha niya ang isang folder, at umupo sa kanyang swivel chair. Bumaling siya kay Joshua na nakaupo pa din at nakasandal, habang nakadekuwatro. Lolo, babalik na po ako ng Manila bukas ng umaga. Marami pa po akong aasikasuhin na trabaho sa kumpanya, palem nito. Masyado na siyang naboboard dito sa buhay probinsya. Hindi kagaya kapag nasa Manila siya, ay marami siyang napupuntahan, at maraming babae ang umaaligid sa kanya. Hindi ba pwedeng tumira ka muna ng isang linggo dito ha Joshua? Galit na sabi nito. Hindi po pwede. Isang araw pa lang po ako dito, pakiramdam ko burong-buro na ako. Napakalayo ng buhay ko sa Manila, ani Joshua. Napataas ng kilay si Juan Miguel sa sinabi sa kanya ng apo. Joshua Simpson, ang lugar na sinasabi mo ay kung saan lumaki ang daddy mo, at ang tita Josel mo. Kaya huwag mong sabihing ayaw na ayaw mo dito. No po lolo, I didn't mean that, bawi nitong sabi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. And I want you to know, na ang lahat ng mapapag-usapan natin, ay alam ng daddy mo, informa ni Juan Miguel. Tumango lang ng ulo si Joshua. Lumapit na si Joshua sa mesa ng lolo niya, at umupo sa bakanting upuan sa harap nito. I want you to take this paper, sabay abot ng folder na hawak niya. Lolo, are you giving all of this now to me? Nagugulat na tanong ni Joshua, iyon ay naglalaman ng lahat ng ari-arian ng kanyang lolo sa Quezon. Not now, if you do what I want, sagot ng matanda. What is that? I'm much willing to do all you want po, sabi ni Joshua nang umiti sa kanyang lolo, okay. I want you to marry Juliana, diretsyong sabi ni Juan Miguel, na ikinalaki ng mga mata ni Joshua. No, I can't do that, mariing tanggi ni Joshua. Kung hindi mo gagawin ay hindi ko maibibigay ito lahat sa'yo. And not all, dahil may ipinamana din ako sa mga Acosta. What? Bakit ba po ang amor niyo sa mag-ina na iyan? Hindi nyo naman kano, ano tapos pamamanahan nyo pa? Galit na tanong ni Joshua. Sobra ka nang magsalita Joshua. Dahil sa pamilya na sinasabi mo, kung bakit ako nabubuhay pa dito. At wala kang karapatan na panghimasukan ng kahit na anong gusto kong gawin.
Apo lang kita. Kayang-kaya kong kunin ang lahat ng ginhawang nakukuha mo mula sa akin. Lalong ikinagulat ni Joshua ang mga binitawang salita ng kanyang lolo. Alam niyang lahat ng meron siya, ay pag-aari ng lolo niya na ibinigay sa daddy niya, na siya ngayon ang nagmamay-ari. He know how powerful his lolo is, kaya mahirap banggain ito. Kung pakakasalan ko po ba si Juliana ay ibibigay niyo sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Joshua. Oo, pero hindi pa sa ngayon. Masyado pang bata si Juliana. I want her to be legally an adult. Gusto kong ihanda siya sa pagpapakasal sa'yo. I know you, hindi magiging madali ang makasama ka. Kung may mangyari man sa akin, hindi natin masasabi, dahil sa edad ko ay si Mr. Salvatore ang bahala na maaasikaso na lahat, dagdag ni Juan Miguel. Hindi nagsasalita si Joshua, at pinakikinggan ang lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang lolo. I know Juliana will be a perfect wife for you. Mabait siyang bata, kaya alam ko na magiging mabuti siyang asawa sa iyo, at mabuting ina sa mga magiging anak mo. At alam ko ding magiging masaya ka sa piling niya apo, sabi pa nito na nangungusap ang mga mata. Lalong nagalit si Joshua sa Juliana na yon. Ano bang ginawa nila sa lolo niya, na sobrang napakabait sa kanila? At paano nasabi ng lolo niya, na magiging mabuting asawa si Juliana sa kanya? Lahat ng mga babae ay iisa lang ang kulay at uri. Masama silang lahat, at kahit kailanman ay hindi siya, magiging ina ng mga anak niya. Ang mga nasa isipan ni Joshua. Joshua, it's my last wish sa'yo. Gusto kong makita kang maayos ang buhay sa piling ng asawa mo, bago man lang ako kunin dito sa mundong ibabaw dagdag pa nito. Hindi umuwi si Joshua sa Manila, dahil sa kagustuhan ng kanyang lolo. Hindi niya pwedeng suwiin ang lahat ng gusto nito, kahit na ayaw niya ang mga ito. Hindi pa nga lang alam ng dalaga ang plano ng lolo niya, na ipakasal ito sa kanya. Kinabukasan hindi maganda ang naging gising ni Joshua, dahil sa pag-iisip ng mga sinabi ng lolo niya. Gusto man niyang umuwi ng Manila ay wala siya magagawa. Pababa na siya ng hagdan, nang makita na naglilinis sa sala si Juliana. Pinagmamasdan niya ito, habang abala sa ginagawa. Matangos ang ilong, maalon na buhok na kulay itim, at balingkinitang katawan. Okay na din, bata pa nga lang ito para sa kanya. Ay kabayong bundat. Gulat na sigaw ni Juliana sabay hawak sa dibdib. Nasa likuran na niya kasi si Joshua. Hindi ito nagsasalita at nakatingin lang sa kanya. Bakit ka ba nanggugulat? Tanong ni Juliana. Hindi kita ginugulat miss. Saka bakit naman kita gugulatin? Tanong din ni Joshua. Napakayabang naman nito. Mahinang asal ni Juliana, na hindi nakalagpas sa pandinig ni Joshua, kahit na parang bumubulong ito. May sinasabi ka? Dugtong pa nitong tanong. Wala po, senyorito. Kakain na po ba kayo? Magalang na sagot ni Juliana. Yeah, I'm starving. Tell Manang to ready my breakfast, utos ni Joshua. Wala po si Manang Esther. Pumunta po ng PALNG kasama si Mama. Pero ako na lang po ang maghahanda ng pagkain niyo, sagot ni Juliana. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ang dalaga papunta sa kusina. Sumunod si Joshua dito, at umupo na sa kinuha ang dyaryo at binuklat. Binasa niya ang news na nasa front page. May balita na andoon si Claire kasama ang daddy nito, at may lalaki itong kasama. Hindi na lang niya ito pinagtuunan ng pansin, dahil alam naman niyang ganoon si Claire. Hindi kontento sa iisang lalaki. Ilang minuto pa ang nagdaan, ay dumating si Juliana bitbit ang tray ng mga pagkain. Inilapag niya ang sinangag, sunny side up egg, bacon at toast bread. Senyorito Cough po? Tanong ni Juliana. Tumangulang ng ulo si Joshua. Black or with cream? Tanong nito ulit. Black, walang emosyon na sagot nito. Para naman may nakalimutan itanong si Juliana. Senyorito isa na lang po, ilan pong kutsarang asukal ang gusto nyo? 2 teaspoon sugar, sagot ni Joshua na kasimangot na ang mukha, dahil sa napakarami nitong tanong sa kanya. Sa kanya nilagyan ang kanyang plato ng pagkain, at nagsimula ng kumain. Siya na nga ang pinagsisilbihan, siya pa itong nagagalit, sabi ni Juliana sa sarili, habang tinitimpla ang kape. Pagkatapos ay inilapag na niya ito sa ibabaw ng mesa. May ipag-uutos pa po ba kayo? Marami pa po kasi akong gagawin. Where is Lolo? Tanong ni Joshua.
Maaga pong umalis si Lolo Juan, sagot ni Juliana. Ipinagpatuloy na ni Joshua ang pagkain, at hindi na nagsalita pa. Nakalutang sa ere si Juliana, at naghihintay ng sasabihin ni Joshua pero wala. Hindi na siya nito pinansin. Kaya walang lingon na umalis na siya sa dining, at pumunta sa sala. Napakasuplado. Ibang-iba kay Lolo Juan. Paano ba niya naging apo iyon? Naiinis na tanong ni Juliana, habang ipinagpapatuloy ang paglilinis sa sala. Hindi sila nagbubuhay seniorita sa mansyon ni Juan Miguel, dahil nakikitira lamang sila. Maswerte sila na maganda ang hinihigan nila, at masasarap ang pagkain na nakahain sa hapag araw-araw. Kaya sinusuklian nila ito ng pagtatrabaho sa loob ng mansyon, kahit pa sinabi ng matanda na hindi na nila kailangan na gumawa ng mga trabaho sa loob ng bahay. Nang matapos kumain si Joshua, at iniwan nito sa mesa ang pinagkainan, saka diretsyong umakyat sa taas. Kailangan niyang magtrabaho, kahit na nasa kwarto lamang siya. Buti na lang at nadala niya ang kanyang laptop, kaya kahit paano ay may magagawa pa din siya buong maghapon. Lumabas si Juliana ng bahay at nagpahangin sa hardin. Ang ganda ng liwanag na nagmumula sa buwan, at ang mga bituin sa langit ay kumikinang. Ang masarap na simoy na malamig sa pakiramdam ni Juliana. Umupo siya sa swing, at nagsimulang yugoy ito ng dahan-dahan. Naalala niya ang kanyang papa. Ilang buwan na noong sila ay iniwan nito. Hanggang ngayon ay masakit pa din sa kanya ang nangyari. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, saka tumingin sa langit ng may shooting star na gumuhit sa kadiliman ng langit. They said na kapag humiling ka daw sa wishing stars ay magkakatotoo, sabi ng bar itong boses na nasa likuran niya. Pinahid ni Juliana ang mga luha sa kanyang mga mata, dahil baka asarin siya ulit ng lalaking iyon, na kahit hindi niya lingunin ay kilala na niya kung sino iyon. Naniniwala ka ba doon? Tanong ni Juliana dito, na hindi tumitingin. Ngayon lang niya ito nakausap ng matino. Minsan, maikling sagot nito sa kaumupo sa katabing swing ni Juliana. There are wishes na sometimes they are not meant to be granted. Hindi yun matutupad dahil imposibleng mangyari, seryosong sagot ni Joshua, habang nakatingala sa langit. Isa lang naman ang hiling ko. Gusto ko lang may akap si Papa, pero alam kong imposibleng mangyari iyon, naiiyak na sabi ni Juliana. Napatingin si Joshua kay Juliana. Nakita niya itong umiiyak, pero matapang pa din ang anyo nito. That is what I like about her. Ang tapang niya kahit na ganoon lang siya, nanlaki naman ang mata niya, nang sinabi niya iyon sa isip. Wait, I like her. Tanong nito sa sarili. Never pa siyang nagkagusto sa isang babae. Ayaw man niyang tanggapin, pero iyon ang nararamdaman niya ngayon. Tumayo si Joshua at saka pumunta sa harap ni Juliana. Pinunasan nito ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Naestatwa naman si Juliana sa ginawang iyon ni Joshua, at hindi nakapagsalita. Don't cry, kasi ang pangit mo, nang linas na sabi ni Joshua kay Juliana, saka ngumisi ng nakakaloko. Kinabig naman ni Juliana ang kamay ng lalaki dahil sa inis, saka nagmarcha paalis papasok sa loob ng mansyon. Naiwan naman na nangingiti si Joshua. Ang sarap mo talagang asarin, sabi ni Joshua sa isip. Naiinis na pumasok sa kwarto nilang magkapatid si Juliana. Napansin ng kapatid niya ang mukha nito. Anong nangyari sa'yo ate? Bakit ganyan ang mukha mo? Curious na tanong ni Jane. Iyong apo ni Lolo Juan na arrogante na, mayabang pa at saksakan ng suplado, ay ininis na naman ako, nakataas ang kilay ng sagot ni Juliana. Alam mo ate, huwag ka nang menas kay Kuya Joshua, dahil sabi nga nila dyan daw iyan nagsisimula, sabi pa ni Jane. Ikinalinggan naman ito ni Juliana ang mga sinabi ng kapatid. Saan? Hindi ko maintindihan. Hay nako ate, iyan kasi aral ka ng aral, kaya wala kang alam sa pag-ibig, sagot ni Jane. Naku Jane, sabihin mo nga sa akin may nagugustuhan ka na ba? Kasi parang sa ipinahihiwatig ng salita mo meron na. Crush lang naman ate. 15 na ako ate, syempre naman humahanga na din ako. Iyong pag-aaral mo ang atupajan mo, at hindi yung crush na iyan, saway ni Juliana sa kanyang kapatid. Saka sino ba yung crush mo? Dugtong na tanong nito. Si Kuya Joshua. Ang gwapo niya ate, tapos ang mga mata niyang kulay abo grabe ang gandang tingnan, nakakatunaw. Sobrang pointed ang ilong na parang mga Kastila,
Yung nababasa ko sa mga pocketbook. Nagkakagusto ka doon sa mukhang tuckmole na iyon. Inis na sabi ni Juliana. Masama ba ate? Siguro may gusto ka din kay Kuya Joshua, ano? Toksong tanong ni Jane sa kapatid. Napataas naman ang kilay ni Juliana. Huwag kang mag-alala ate, kasi mas matanda naman sa akin iyon. Saka mas bagay kaya kayo. Maganda ka tapos si Kuya Joshua gwapo, lalo namang nagsalubong ang kilay ni Juliana sa mga sinabi pa ng kapatid niya. Hindi kami bagay kasi mukha iyon tuckmole. Tapos sobrang kapal ng mukha. May crush na din akong iba, napataas ang balikat na sagot ni Juliana. Sino iyon ate? Usisang tanong ni Jane. Iniisip pa ni Juliana kung sino nga ba ang nagugustuhan niyang lalaki. Napasubo siya sa mga sinabi niya. Wala pa naman siyang nagugustuhan, dahil laging ginugulo ang isip niya ngayon ng arroganteng apo ni Lolo Juan. Nanlaki ang mga mata sa mga pumapasok sa utak ni Juliana. Ayoko, period. Malakas na sigaw ni Juliana. Hindi nakatulog ng maayos si Juliana magdamag. Puyat siya at nangangitim ang gilid ng mga mata. Nakita niyang tulog pa ang kapatid sa tabi niya, kaya dali-dali siyang bumangon at pumunta ng banyo para maligo. Araw ng Lunes, kailangan niyang pumasok ng maaga. Pupunta pa siya ng library para mag-aral. Nang makapagbihis na si Juliana ng kanyang uniform, ay bumaba na siya ng hagdan, para pumunta ng kusina. Tiningnan niya muna kung may luto ng pagkain ang mama niya. Siyempo naman na may nakita siyang nakatikip na pagkain sa mesa. Binuklat niya iyon at nakita ang sandwich. Kaya nagtimpla na siya ng kape, saka kumain na lang sa kusina. Masayang natapos niya ang agahan niya, at nagsimula ng maglakad palabas ng kusina. Siyempo naman natatapat na siya sa sopa, nang mapansin na may nakaupo doon. Ang aga naman nitong nagising, sabi ni Juliana sa isip niya. Katulad ni Juliana hindi din nakatulad si Joshua sa pag-iisip kay Juliana. Nakakapanibago, never pang may gamulo sa kanyang isipan na isang babae. At hindi ito mangyayari, hinding-hindi siya mai-inlove sa isang babae. Palabas na sana ng pinto si Juliana, nang may magsalita sa kanyang likuran. Ihatid na kita sa university nyo, presenta ng lalaking nasa likod niya. Salamat na lang pero hindi na kailangan. Naglalakad lang naman talaga ako papasok sa university. No, I insist. Saka may pupuntahan din ako. Kaya sabay na tayong umalis, buyo pa nito. Walang nagawa si Juliana nang magpumilit si Joshua na ihatid siya sa university. Habang nasa loob ng sasakyan ay walang imak si Juliana. How old are you? Basag na tanong ni Joshua. 17, maikli nitong sagot na hindi nag-abalang tumingin sa binata. Kailan ka mag-18? Tanong ulit ni Joshua. Nakatingin lang din ito sa daan habang nagmamaneho. Next year pa, tipid na sagot ni Juliana. May boyfriend ka na ba? Tanong ulit ni Joshua. Hindi pa din ito tumitingin sa dalaga. Ikinalaki naman ng mga mata ni Juliana ang huling tanong ni Joshua. Napapansin niya na kanina pa ito tanong ng tanong sa kanya. Humugot muna siya ng malalim na paghinga, para pigilan ang inis sa loob niya. Ayokong sagutin ang tanong mo na iyan, nagtitimpi na sagot ni Juliana. Doon napalingon si Joshua. Suot nito ang shades niya, kaya hindi niya kita kung kulay abo nga ba ang kulay ng mga mata nito, gaya ng sinabi ng kapatid sa kanya. Sagutin mo ng maayos ang tanong ko, may pagka-demanding na sabi ni Joshua. Bakit ka ba tanong ng tanong? Tanong din ng dalaga. Doon na nasukol ang binata. Bakit nga ba siya nagtatanong sa dalaga? Ang totoo gusto niya itong makilala at fiancé na niya ito. Karapatan niyang malaman ang tungkol kay Juliana. Ang mga sagot na nasa utak ni Joshua, pero hindi niya kayang sabihin iyon sa dalaga. Naramdaman ni Juliana na tumigil ang sasakyan, at napatingin sa labas ng bintana. Nasa harapan na pala sila ng university niya, nang hindi napapansin. Nagtataka din siya na alam nito kung saang university siya nag-aaral. Salamat. Hindi na nito hinintay na magsalita si John, saka ipinihit ang pinto ng sasakyan, at bumaba na si Juliana. Maglalakad na sana siya, para pumasok sa gate ng university, nang maramdamang nasa gilid na niya si Joshua. Umuwi ka na. Okay na ako dito, sabi nito kay Joshua, na nakairap ang mata. Saka nag-umpisa ng maglakad papasok sa gate ng university. Hindi nagsalita si Joshua, at sumunod ng lakad kay Juliana.
Hindi naman napapansin ng dalaga ang pagsunod niya, kaya malaya niyang pinagmasdan ito habang naglalakad. Lahat naman ng madaanan ni Juliana, ay napapatingin sa kanya. Mapababae, bakla at kahit na mga lalaki ay lumilingon sa kanya. Kaya nilinggan niya sa kaliwat kanan niya, kung sino ang kasabay niya maglakad. Nakahinga siya ng maluwag, na wala naman pala siyang kasabay. Kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad, para pumunta sa library niya. "Hi Juliana," masayang bati ni Benny sa kanya. Lalapitan sana nito ang dalaga, nang biglang umatras ito. Ikinagulat iyon ni Juliana. Inamoy niya ang sarili. Baka kasi masama ang amoy niya. Kakamot-kamot siya ng ulo, nang hindi naman siya mabaho. Hindi niya maintindihan ng mga tao na nakikita niya. Kaya lumingon na siya sa kanyang likuran. Doon niya napansin si Joshua na nakatayo. "Di ba sinabi ko na umuwi ka na?" Inis na sabi ni Juliana. "Kami ang may-ari ng university na ito. At sa opisina ang punta ko," sagot ni Joshua. Napahiya naman si Juliana sa sagot nito. Sila nga pala ang may-ari ng university na pinapasukan niya. "Assumer ka Juliana, sinusundan ka niya asa ka pa." Pang-aaway ng sariling isip. Kaya kesa inisin siya ulit ni Joshua, ay nagmamadali na siyang naglakad papunta sa classroom nila. Walang lingon na iniwan niya doon ang binata. Hingal na hingal siya nang makaupo sa upuan sa loob ng library. Maya-maya pa ay umayos na siya ng upo, at kinuha ang libro sa bag niya. Nagsimula na siyang mag-review, may exam pa naman sila mamaya. Ginulo na naman ni Joshua ang utak niya.